Alright, magandang buhay mga boss. Sa gustong gumawa ng DIY LiPo 4 charger mga boss, no, na may 2 amperes na output, ito lang yung materials niyan mga boss. Dalawang alligator clip, dapat black and red para malaman natin yung polarity niya. Yung red is positive, yung black is negative. At isang type C charging port mga boss. Yung dating gamit natin is mahirap yun eh. Wait lang. Ito yung dating gamit natin, no. Mahirap to sa pagbutas. Ito yung mas maganda kasi bilog na. Pwede sa drill, swak na. Pero yung isa is matagal tong ibutas mga boss, no? Kaya maganda ang ganitong type C na charging port. Okay. Tapos isang TP5000 charging module mga boss, no. Pag bumili ka nito, may kasama na yung LED indicator. Okay. Isang heatsink, kailangan natin ito mga boss, no. Ang sukat nito is 20 by 20 mm. Isang box at isang 100 milliohms na is MD resistor or 0.1 ohms. Isang box, no. Okay na. Bali, ang unang gawin natin mga boss, no, is ang ginawa natin, kinuha natin to, ginamitan natin ng grinder para mawala yung plate dito. At naging ganito na mga boss, no. Pagkatapos kinuha natin yung plate niya, nilagyan natin ng fuse glue para wala nang iwas grounded. Kasi ilagay natin ang heatsink dito mga boss. Diyan, ilagay. Pero bago yan, maglagay muna tayo ng resistor sa module. Dito natin ilagay mga boss, no, yung may R100 na resistor mga boss, no. Bali, i-parallel natin to mga boss para bumaba yung resistance niya mga boss at tumaas yung current mga boss, no. Sa pagkabit dito mga boss, no, is pasensya lang talaga ang kailangan dito mga boss kasi mahirap to ikabit mga boss, no. Lalo na kulang tayo sa gamit. I-double check muna natin sa tester mga boss. Yung positive ng SMD capacitor, no, dapat may continuity dito. Ayun, tumunog. Goods. Tapos yung negative ng SMD capacitor, ito. Dapat walang continuity to. Ayun, goods. Hindi siya tumutunog, no. Ibig sabihin, goods yung wiring natin. Tapos dito naman sa output niya, dito going sa positive ng SMD capacitor, may connection, may continuity. Goods. Tapos sa negative side niya, dapat wala. Okay. Ibig sabihin, all goods na to mga boss, no. Alright. Bago natin to i-wiring mga boss, is lagyan muna natin to ng heatsink mga boss, no. Ito lang yung ginamit kong heatsink cluster mga boss, no. Ito lang yun. Ito mga boss, no, is kinuha natin yung bronze plate niya para iwas ground dito mga boss. Tapos nilagyan natin ng fuse glue. Pagkatapos natin makita ba? Ayun, no. Parang shiny siya. Fuse glue yan, nilagay natin. Pagkatapos lagyan natin ng cluster, heatsink cluster to mga boss, no. Ito lang nilagay ko. Heatsink cluster. Tapos i-align natin to mga boss, no. Sintir niya. Matagal matuyo to mga boss, kaya ang ginawa natin dito, kunin natin yung axis niya. Pagkatapos i-align natin. Okay, naka-align na. At yung sa gilid niya, ginamitan natin ng fuse glue lang mga boss, no. Kasi pag inantay natin to mga boss, sobrang tagal, tapos yung kapit niya hindi masyado. Okay lang, kunti ng heatsink cluster. Tapos lalay lang sa fuse glue. Ganito ginagawa ko pang madalian at matibay talaga mga boss, no. Okay na yan, all goods na yan mga boss, no. Pagkatapos niyan mga boss, mag-continuity ulit tayo mga boss, no. I-try natin dito sa mga hole niya mga boss, no. Ayan, kung may grounded ba galing sa heatsink. Pag walang grounded, ibig sabihin goods. Okay, ganyan lang para double safety to mga boss. Okay, ibig sabihin all goods na to. Ang gawin natin dito is sa LED na, yung maiksi is yung negative green. Tapos yung medyo mahaba is negative red. At itong sa gitna, yung mas mahaba nga sa gilid is yan yung negative red niya. Tapos yung maiksi is yan yung green, negative green. Tapos ang connection dyan mga boss, no, ganito lang mga boss, no. Kung nakaharap tayo dyan mga boss, ito yung negative green, common positive at negative red mga boss. Ganyan lang mga boss, no. Yung mahaba is negative red. Ang ginawa ko dyan mga boss, pinuputol ko para equal siya. May isang palatandaan pa rin tayo mga boss, no. Pag naputol mo yan mga boss, is malilito ka na dyan. Ito yung palatandaan natin mga boss, no. Naka-eskwala is yan yung red mga boss, no. Ito naka-eskwala, oh. Naka-eskwala. Ito namang naka 45 degree na ito, yan yung green niya. Kahit putulin mo yan, hindi ka pa rin malilito kasi may palatandaan dito. Itong naka-eskwala yung negative red at itong naka 45 degree is yan yung negative green mga boss. So ang alignment natin dyan is nakaganyan kasi maraming nalilito dito mga boss, no. Yan ang alignment natin dyan. Green, common positive, taka red. Alright, ganyan lang ginagawa ko mga boss, no. Tapos dito naman na part mga boss, dito tayo mag-connect ng positive sa clip natin, alligator clip. Ito yung negative ng charging pin at positive ng charging pin. May gagawin tayo dito mga boss, no. Wala pa tayong alligator clip kasi mga boss. Ang project natin dito is lagyan natin ng blower. Kaya para masundan nyo ito mga boss, no. Okay na yung LED kasi naintindihan nyo na yun. Dito tayo, yung B+, yan yung connected sa clip, oh. Yung clip na positive. Tapos ito yung negative na clip. Ito yung i-clip natin sa LiPo 4. Tapos ang charging niya mga boss, ito mga boss, no, is negative to, kaya black na color. Going yan sa charging port. Tapos yung una is positive. Yung may nakalagay na input plus, ito yung positive niya. Make sure lang mga boss, no, na walang continuity dito. Hindi grounded, kahit dalawang black naka-ground, okay lang yan. At dito mga boss, no, sa alligator clip natin, make sure lang na walang connection dito mga boss, no. Walang continuity dito mga boss. Okay. Tapos yung LED, okay na yan mga boss, no. At yung heatsink mga boss is dinikit natin sa plastic. Yan, ikit natin yan dito mga boss, no. Ang purpose kaya dinikit natin mga boss is galing sa init ng heatsink, ina-absorb ng plastic na to mga boss, no. Kaya nababawasan din ang init ng heatsink kasi ina-absorb ng plastic. Okay, alright. Hindi natin to idikit mga boss kasi may project tayo dito mga boss, no. Para lagyan natin ng automatic fan mga boss, no. Para pwede na siya i-charge sa mga prismatic na battery mga boss. Kahit matagal mga boss, no. Pero may pang-charge tayo.
Nag-order pa kasi tayo ng blower dito na 5 volts. Okay. Hanggang dito na lang mga boss no. Sana naintindihan niyo mga boss. At sa mga baguhan sa ating DIY tutorial mga boss no. Kung nagustuhan niyo ang ganitong mga video mga boss, please follow, like and share mga boss for more videos. For more tutorial videos. Maraming salamat mga boss no. God bless.